Nay, kailan ka umuwi galing sa Barin? November 19 po. Pero itong pag-uwi mo, talagang schedule ito na uwi. Tama Opo, ba? kasi po nalaman ko po yun dahil sa picture na yun. Ano ang nakita mong picture o larawan? November 6 po, nagluluto yung anak ko sa kusina. Tapos yung anak ko po, naglalaro lang siya ng cellphone. Akala naglanood lang siya, ganyan. Nag-worry po yung dalaga ko kasi nakita po niya sa picture ng anak ko, ni baby, na may mga picture po ng vagina. Okay. So, yung masela na bahagi ng katawan ay nakuhanan ng litrato Opo. at ito ay parang nakatago. Ano ba tawag natin dito? Nandun sa cellphone. Sa cellphone po nung Bata. bata, inalis po ng anak ko kasi po mahilig po siyang mag-my day. Okay. So, Kasi- pinasa po agad sa akin at dahil nga po maselan, kaya inalis po ng dalaga ko, ayaw din po niya makita. Okay. Pero ito bang litrato na ito ay, kumbaga, from the internet lang ba ito? Or picture Sa kanya nung po. ari ng bata? Ari po talaga ng baby ko. Yung dalaga mo, tinanong ba niya kung ano ito? Opo, natanong po niya, bago po namin ipa-check up. Basta ang sabi niya, nilalambing-lambing niya. Kasi gusto ko po ng peace of mind po, no, habang nagtatrabaho ako. Ang sabi po niya, saan mo nakuha yan? Ang bentang nila niyan, saan mo natutunan yan, bebe? Sabi niya, nakikita ko yan sa papa, nanonood nga siya dyan eh. May kakis pa nga siyang ganyan, di ba? Sobrang sakit po di ba? Kasi alam ko naman talagang, wala na kami. Tanggap ko naman yung ginawa niya sa akin panloloko. Pero yung sitwasyon ng baby ko, yung masakit talaga sa akin. Ilang taon na itong batang ito? 4 years old. Yung tatay niya, hindi naman kayo kasal, ano? Hindi po, hindi po. Okay. Hiwalay na kayo. Hiwalay po kami since September dahil nalaman ko pong may kinakasama siya habang nasa abroad po ako. Okay. Pero, itong batang 4 years Nasa old kanila po. ay nasa kanila. Opo. Yung panganay mo, ilang taon na? 20 years old, Ilan ba ito silang anak mo? 20 years old at saka 17 po. Pero iba ang tatay nitong si Opo, 4 years yun old. po yung nasa bahay lang pero 5 yung mga anak ko po, marami pa rin po. Okay. Sila lang po yung nasa isang bahay ngayon. Sila ay nasa isang bahay at yan yung tinataguyod mo kaya ka nagtatrabaho Opo. abroad. Sino ang iba pang kasama nitong mga batang ito sa bahay kung saan sila nakatira? Biyanan ko lang po at saka yung live-in partner ko po. Itong live-in partner mo, sinumbatan mo ba ito dun sa nakita mong litrato? Hindi po kasi po talagang bago po ako umuwi dito, talagang hindi po nila alam tong kasong ito. Nilihim ko po yung pag-uwi nilihim ko. mo. Kasi alam ko po talaga, hindi naman sa may anak akong lalaki Okay. Gusto kong malaman sa medico legal yung katotohanan kung kailan to nangyari. Siyempre wala po akong alam sa batas pero alam ko Yes. po naman na magkakaroon din ng hustisya ito. May sasabihin ako sa iyo, mami, hindi mo ako papalo, hindi ka gagalit. Hindi. Merong bad guy Tapos maya mag-iiba na po siya. Pero wild na po talaga siya ngayon, lagi po siyang galit. Tapos nagchichill po siya, kaya sobrang sakit, sobrang durog na durog po kami. So nagchichill na siya, hindi na po siya natutulog ng maayos. Huwag tayong matutulog kasi may papasok na aswang dito sa bahay natin. May kukuha sa'yo, mami. O yan, siguro tinatakot. Noon ha? Lagi po siyang may bad dream gabi-gabi. Sa ngayon dahil nandito na po ako, nakakatulog na rin po siya Naagapan na Opo. pagkatabi mo. Opo. Ito bang kinakasama mo? Yung tatay niyang batang yan, anong trabaho? Nung umalis po ako, wala. Wala. Mag-alaga po, kaya talagang focus ako talaga. Alam ko mag-alaga. So nagpapadala ka ng pera? Opo. Okay, may mga katropa ba ito? Mahilig ba itong uminom? Opo, meron po. Saan nagiinuman? Sa bahay lang po ng mga panahon nung wala pa kaming bukyo. Tricycle po para sa atin, pero bukyo dun sa lugar nila. Staff Sergeant Shirlyn De Paz, magandang hapon sa iyo, ma'am. Manghihingi lang po sana kami ng payo. So kung ganito po, na 4 na taong gulang, minor de edad, ang isang pinaghihinalaan na biktima ng abuse, no? Ano po Opo, ba opo. ang next steps natin dito? We have a medical legal certificate. I-endorse po natin yan for counseling at saka psychological evaluation po para po magkaroon regarding po doon sa trauma at saka yung doon sa naranasan po ng bata. Yung 4 years old naman po, if pwede po siyang makausap kahit po hindi po nila nakakapagsabi siya ng ano, pero as long as kaya niya pong ipaliwanag kung ano yung nangyari. Sa ano naman, sa mga anong pag-imbestigasyon ang gagawin ninyo pagka ganito? Wala tayong suspect, wala tayong maturo, ganun. Susubukan po nating i-identify lahat po ng pwedeng gawin para ma-identify yung suspect is susubukan po nating alamin at gagawin, ma'am. Binibigyan ko po siya ng notebook. Oo. Hindi po nawawala sa kanya mag-drawing ng isang tao na may sungay po. Hindi po nawawala. Pag tinanong, kasi Pero magbibigay hindi niya siya. mapangalanan, di ba? Pero po ang sinasabi niya, ribbon yan. Gift ko yan sa kanya, kahit my friend. Tapos gawa pa ulit. Hindi po nawawala kada drawing yung tao. Kaya alam niyo, ang sakit po sobra. Kasi alam kong devil pinapakita ko sa anak ko po kasi yun ang kanyang yung Opo. perception niya. Kaya alam ko po yung sa dahil dream dun niya, yun nangyari. din yung sinasabi niyang monster palagi. Monster. Wala rin siyang nakwento kay ate.
Wala po, pero may mga record basta't ang lagi lang pong sinasabi, palo ako papa. Palo ako papa. Pero may hinala kayo, ma'am. Siya talaga. Minsan. Wala talaga ako iba talaga. Siya po talaga. Kasi sa nanay niya, hindi naman dinadalas. Wala po talaga, siya po talaga. Pero ayoko talagang, dahil mahirap lang ako, baka ako mabalikan. Pero talaga yung kutom namin. Kahit yung bata, ayoko nang may bad guy sa Cavite. Nag-mention na siya ng lugar, pero specific na tao, hindi. Nasabi ba ng anak mo, ni baby girl, kung ilang beses na may Hindi ginawang... po, pag tinatanong namin yung maselan, hindi din po niya nagsasabi. Pag tinatanong pati. Ngayon nagpapahugas naman siya sa akin. Pag tinatanong, iniiba niya yung usapan. Huwag ka na magtatanong nga tungkol dyan. Ayokong Sinasabi pag-usapan niya. Hindi naman siya nagrereklamo na masakit. Hindi na po hindi po kahit sa atin niya, hindi. Kasi that time, alam ko sabi dun sa nag-check up, healed na siya. Healed na. Matagal na daw po ang pangyayari. Yun nga ang ano ko dito kasi normally siya rin malalaman na 2 weeks, 3 weeks, kung Apo. fresh pa. Up. That time, nung pina-examine ko, 2 weeks pa lang nasa kanila si baby. Hindi rin nagkasakit sa kanila ang anak. Alagang-alaga po ng mga anak ko yan. Kasi sobrang sakit po sa mga anak ko. Minor de edad rin yung mga anak ko Hindi lang po si baby ang torture dito. Lahat ng anak ko. Hindi ba kasama ni ate itong si baby nung doon sa bahay? Hindi nung- po. Mas Hindi. lalo ko po hindi papayagan yung ganun. Kasi dalaga na po yung ano ko para i-allow sa kanila. Ate, wala ka bang napansin na kakaiba dito kay baby girl bago mo nakita yung litrato? Nung matagal na rin po kasi akong bumisita sa kanila bago po umalis yung mother namin. Mm-mm. Wala naman po, masaya po siya doon, tas close po sila ng papa niya. Mm-mm. So parang family po talaga kami that time nung ando doon po ako. At that time po kasi nagluluto po ako. Then nahuli po siya doon sa hinigaan namin na nagtalakbong ng kumo, tas nagpicture. Nagulat po siya noon. Parang inistop po niya yung cellphone, yung pag-video. Tapos hindi ko po muna siya nung tinanong kasi andi dito po yung may-ari ng bahay, nakakahiya po. Mm-mm. Pero nasa isip ko po noon na parang sa murang edad po niya, alam po niya gawin yun. Nag-alala na po ako noon. So, parang mga ilang oras or isang araw bago ko po muna sinabi sa mama ko kasi hindi ko na nga po kayang isipin na paano niya nagawa yun, sino nagturo, ganun po. Sinabi ba niya kung kanino niya pinapakita yung mga masasela na litratong yun? Hindi po. Pero ang ginawa ko po nun, dinilit ko po agad sa phone niya pagka-send ko sa mother namin kasi marunong po siya mag-my day, baka ma-post niya. Yes, oo. Pero bilang ate po, nung nagpa-check up na po kami, parang hindi ko na po napigilan. Tinanong ko na po talaga kung saan niya nalaman yung sino nagturo sa kanya. Mm-mm. Binulong na lang po sa akin na wag nga po ako magagalit. Sabi niya, Papa. Yun lang po ang sabi. Pinangalanan niya, Papa, sabi? Opo, yun daw po yung nagtuturo sa kanya mag-video. Naku, Diyos ko. Okay. Yung wordings po niya, tinuro ni Papa. Yung sabi rin po kasi nung nagpa-check up kami na huwag magsasabi ng pangalan kasi baka isipin, tinuturuan ko yung bata, ganun po. Yes. Staff Sergeant Sherlyn, bago umusad yung kaso sa inyo, even with a medical legal certificate, kailangan pa rin tayong bumalik sa social welfare officer na assessment. Tama ba? Yes, ma'am. Ma'am Ginalyn, ito po, para po dun sa assessment ng bata, ano po ang magiging intervention ng social welfare office natin? Bali para sa amin po ma'am, kasi mahirap nga po kausapin yung bata. So isa sa alang-alang po natin talaga yung development stage niya at yung limitado po yung kakayahan niya na magsalita. Okay. So para po makakuha tayo ng magandang informasyon, kailangan po talaga natin na gumamit ng mga tamang techniques na naaayon po sa edad niya. So kailangan lang po talaga natin sagain at unawain yung bata dahil nga kung mahirap talaga siyang magsalita. Oo. And then titignan din po natin yung mga non-verbal cues po, yung mga body language po ng bata. Kailangan din po na magbuo po tayo ng rapport or tiwala para po makapag-open up yung bata. Nay, medyo mahabang proseso ito ha. Hindi ito yung natatapos ng isang linggo na pagsusuri o 2 Naiintindihan ko po. linggo. Depende rin ito sa kakayahan ng bata Opo. na magkaroon ng adaptive na siguro yung tinatawag natin na yung makuha ba yung loob niya. Opo. No? The trust. Kasi yun ang Totoo po. unang-unang nawalan dyan eh. Opo, nung nakausap ko naman din po sila, nung pinapunta ko nila ma'am sa Krame, totoong gusto natin yung hostisya, pero mas masakit kasi yung suffer ni baby. Kaya kahit sabi ko sa kanila, kahit walang-wala tayo, hindi natin mailaban yan, sabi ko sa ngayon. Alam ko na ma'am, nakukuha pa rin natin yung hostisya.
Unsipin muna natin si baby kasi sobrang hirap po na araw-araw iba yung moods. Pareho kami ng anak kong dalaga, palitan po sobra. Nananakit na nga rin po siya sa amin sa mga kuya at ate. Okay. May So, ano takot yan? na rin Aggression. siya. Opo. Aggression, repress. Mabait siya Nagalit. maya-maya pero mas lamang yung sisigawan. Kahit ako po. Ano pong sinasabi mo? Paulit-ulit ka naman ang tanong Sinabi ko na nga huwag ka nang lalabas May kukuha nga sa'yo sa labas Tapos tanungin mo siya uli na, baby, anong problema? Paulit-ulit ka, puro ganun. Mas, alam mo po yung 4 years old na kausap. Hindi po 4 years old yung kausap ko sa ngayon. Para Parang siyang ang sakit. nasasaniban. Para po siya Kaya sabi ko, ang sakit, bakit ganun? Parang naluluko yung anak ko. Sabi ko sa dalaga ko, ate, gagaling ba siya? Kasi ang sakit-sakit Kaya nga nung mga nakaraan na pumupunta kami, bit-bit ko talaga siya kahit ang hirap. Ngayon sabi niya maiwan na ako kasi natatakot na rin po siyang kausap ng mga doktor. Umiiyak na siya. Sa gumawa nung sa anak ko, alam mong iniwan ko sa inyo na maayos ang bata. Lahat naman ng pwede kong ibigay sa inyo kahit walang matira sa akin, ginagawa ko Alam niyo kung gaano kamahal yung anak ko na yan. Bakit nangyari to sa anak ko? Bakit niya pinabayaan na araw-araw ko kayong kausap gabi-gabi? Bakit nagawa niyang pabayaan si baby? Alam ko, nanay ka din. Naiintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. Durog na durog yung pagkatao ko. Sana ako na lang. Kahit ng babae yung anak mo. Ako na lang sana. Bakit pati ang bata pinabayaan mo? Gusto ko lang makamit ng hostesya. Mabubulo ka sa kulungan pag nalaman ko kung sino yung gumawa nito sa anak ko. Hindi kita mapapatawad. Ganun siguro muna, Shari. I-coordinate natin para doon muna sa sustento. Tapos i-refer din natin para kay Dr. Camille and yung team niya. Kasi sigurado ako, this will require really expertise and experience. But we will coordinate pa rin sa ating social welfare officer.